Dahil sa usapin ng hindi may paliwanag na ari-arian, isang barangay chairman sa Quezon City ang pinatatanggal ng ombudsman sa pwesto noong pang Setyembre ng nakaraang taon. Pero talaga daw astigin itong si Kapitan dahil sa kabila ng kautosang ito, si Kap kapit tuko pa rin sa pwesto. Narito po ang eksklusibo naming pagtutok sa isyung ito. Ika-12 ng Enero nang dumulog sa XXX ang lalaking ito na nagpatago sa pangalang Nestor. Isang impormasyon daw ang nais niyang ibahagi sa XXX hinggil sa umunoy isang barangay chairman sa Quezon City. Binigyan din niya na mapanganib at maimpluwensya umano ang nasabing barangay chairman na pinangalanan niyang Ranulfo Ludovica ng barangay Batasan Hills. Kaya masidhi ang pakiusap niya sa amin na ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Patunay daw sa impluwensyang meron ito ay ang pagkakapanalo nito sa katatapos lang na halalan ng Pangulo ng mga barangay chairman sa buong Quezon City. Kaya naman, kahit kalat na raw sa kanilang barangay sa Batasan Hills, ang impormasyong isisiwalat niya sa amin, walang maglakas loob na umalma. May desisyon, final and executory galing sa ombudsman. So sobra-sobra pong abuso yan dahil marami po ang karapat-dapat at may mga hinahangad po ang mga tao na iba na ang pumisto kasi dahil nga sa kilala na siya na kinakatakutan. Mas masakla po na sa kabila ng hindi na po karapat-dapat, siya pa rin kumalat na mga taga City Hall at mga tanod. Nagsabi yung mga tauhan niya na siya pa daw ang nanalo sa City Hall bilang puno ng lahat ng barangay sa Quezon City. Ayon kay Nestor, dapat daw ay matagal nang wala sa kanyang pwesto ang isinusumbong na kapitan ng barangay. Ito mano ang nilalaman ng 29 na bahin ng desisyon na galing na mismo sa ombudsman na lumabas noong September 6, 2010. Kalagay po talaga sa desisyon ng ombudsman sa respondent na si Ranulfo Z. Ludovica na hindi na po dapat manungkulan. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin daw sa pamamayagpag ang kanilang kapitan de barangay. Katunayan, ilang ebidensyang dokumento mula raw sa barangay tulad ng barangay summon at certificate ang ipinresenta niya sa amin. Mga dokumento na may petsang Nobyembre at Disyembre ng nakaraang taon kung kailan dapat ay wala na sa kanyang pwesto si barangay chairman Ludovica, pero siya pa rin ang pumipirma. Gayong September pa lumabas ang desisyon ng ombudsman na dapat ay maipatupad sa loob lamang ng 5 araw. Ang impormasyong ito ni Nestor ay binitbit namin kinabukasan sa tanggapan ng ombudsman sa Quezon City para kumpirmahin sa kanila ang nasabing desisyon hinggil kay barangay chairman Ranulfo Ludovica. Ang naging finding sa kanya ay grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Alinman sa tatlong ito ay maaari nang magtungo sa pagkasibak ng isang public official sa serbisyo. Sa puntong yun ay ipinapaliwanag namin sa ombudsman ang naging sanhi ng paglabas ng nasabing desisyon. Ang kanyang tinatanggap na income o salary lamang bilang umuugit na barangay chairman ay 933,312 pesos. Sa kabuuan ng... Sa kabuuan, 2002 to 2007. But noong 2005, sa kanyang nag-iisang SALN, sa buong panahong ito ay isa lamang ang kanyang SALN na isinumite. At yun ay noong 2005. Ito yung requirement ito taon-taon. At di umano nagkaroon siya ng dalawang bihikulo. Isang Nissan pickup na nagkakahalaga ng 750,000 na noong 2002 niya na-acquire. At isang CRV na mamahaling sasakyan na nagkakahalaga nung panahong yon ng 800,000 piso.
Quad naman yun ng 2004. Pag kinumpara na ang kanyang kinikita sa halaga ng mga kagamitang ito at ng iba pang mga bagay na di umano'y kanyang na-acquire, ay merong lumalabas na unexplained wealth, ill-gotten wealth na 1 million at 238,000 more or less, no? At wala namang certification ng BIR na siya ay nagpa-file ng kanyang taunang income tax return para ipakita na ano-ano ba ang mga sources ng kanyang income bukod sa kanyang salaries. Nalaman din namin sa ombudsman na nag-file ng motion for reconsideration ang kampo ni Barangay Chairman Ludovica ilang araw matapos ilabas ang desisyon. Gayunman, hindi raw ito sapat na dahilan para maharang ang implementasyon ng nasabing desisyon. Ang una kasing doktrina ng Supreme Court ay kung nakapag-file ng motion for reconsideration o hindi man ay apela sa korte, kahit walang PRO o injunction, ay dapat huwag naming ituloy o ipilit na lapatan ng parusa ang sinumang nasasakdal sa aming tanggapan. Pero sa nabago yun ngayon at sinasabi na sa magandang ikatatakbo ng serbisyo publiko na naglalayon na mabawasan ang talamak na korupsyon sa ating bayan ay kailangang immediately executory ang aming mga desisyon, lalo na yung nagpapalaw ng kaparusahan. Ayon pa sa ombudsman, isa lamang raw ang makapipigil sa implementasyon ng desisyong ito. Mas mataas na otoridad gaya ng Court of Appeals at Korte Suprema ay mag-i-issue ng PRO o injunction. Pero dahil wala naman daw natatanggap na anumang temporary restraining order mula sa korte ang ombudsman at dahil September 6, 2010 pa lumabas ang nasabing desisyon, dapat daw ay naipatupad na ito noon pa. Dapat na po ba siyang tanggalin ngayon sa trabaho bilang barangay chairman habang nag-uusap tayo, Ombudsman? Ang kalihim ng Departamento ng Interior and Local Government o DILG ay inuutusan ng aming tanggapan na i-implement ang desisyon na ito at magsumite ng tinatawag na compliance report sa loob ng 5 araw. Para kumpirmahin si Barangay Chairman Ranulfo Ludovica pa rin nga ang nakapwestong Barangay Chairman nitong Batasan Hills sa Quezon City, sunod naming pinasyalan ang barangay na tinutukoy. Isang XXX undercover agent ang aming pinawalan para kunway kukuha ng barangay clearance. Pagdating sa barangay hall ng Batasan Hills, agad itong nag-usisa sa staff ng barangay na naabutan niya roon. Usama ako ng barangay clearance for employment. Ito naman ang barangay clearance na Kapansin-pansing sa barangay clearance na in-issue sa XXX agent noong January 13, 2011 ay si Chairman Ludovica pa nga ang nakapirma sa dokumento. Noong hapon ding yun ay nagtungo kami sa isang convention center sa Pasay City. Bulong-bulungan daw kasi sa lugar na nung araw daw na yun ay oath-taking ng mga bagong upong pangulo ng mga kapitan sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa bansa. Pagdating doon, eto't naabutan pa namin itong si Chairman Ludovica na dumalo nga sa pagtitipong yun. Aba, talagang feel na feel pa ni Sera. Kaya naman, sunod naming isinangguni ang bagay na ito sa Department of Interior and Local Government na dapat sana'y nagpatupad ng nasabing desisyon ng